Ang Sikretong Hardin, unang bahagi. Nasa isang paglalakbay si Binibining Mary Lennox. Paglalakbay na makapagbabago sa buhay niya. Isang paglalakbay na babago sa kanya habang buhay. At kung kilala ninyo si Mary Lennox, malalaman ninyong lahat ng pagbabagong dumating sa kanya ay para lamang sa ikabubuti. Sa nakikita ninyo, lumaki si Mary Lennox sa India sa buong 10 mga taon niya. Hindi na talaga siya gusto ng nanay at tatay niya simula pa noong isilang siya. Lahat ng kasambahay sa bahay nila ay may isang mahigpit na tagubilin. Ilayo niyo sa akin ang batang yan. Malayo hanggat maaari. Wala namang magawa si Mary. Tumawa man siya o umiyak. Hindi siya nilalapitan ng mga magulang niya. Ay, naku naman. Patigilin niyo nga siya sa pag-iyak. Nakakaistorbo. Hindi nakakaganda ng makeup ko ang inis. Ibigay niyo na lang kung ano man ang gusto niya. At yun na nga yun. Kahit na gustuhin man niyang hilahin ang buhok ng kanyang tagapag-alaga at gustong humiga sa kama, nagtatampo at nagrereklamo buong araw, pinapayagan siyang gawin ang kung anumang gusto niya. Maliban na lumaki bilang isang makasariling munting bata si Mary at hindi nasisiyahan sa anumang bagay. Pagkatapos, isang malubhang epidemya ng kolera ang kumalat sa India. Namatay ang kanyang mga magulang at maraming katulong sa kanyang bahay, kaya wala nang natirang mag-aalaga sa kanya. Kaya naman, inihatid siya sa kanyang tiyuwing si Ginoong Archibald Craven sa England. At yun ang pupuntahan ngayon ni Mary kasama ng punong kasambahay ng kanyang tiyuhin na si Ginang Medlock. Pakipasok ang gamit ni Binibining Lennox. Ito ang iyong silid. At ito lang ang maaari mong gamitin sa kabilang silid. Hindi ka maaaring pumunta sa ibang silid sa bahay na to. Babantayan ka ni Martha. Hindi ko to gusto. Meron akong 11 mga kapatid sa aking bahay. At konti lang ang pagkain namin. Pero meron kang mga pinggan na puno ng masasarap na pagkain at iniinsulto mo lang ito? Ang sabi ko, hindi ko ito gusto. Kaya mas mabuting alisin mo na yan rito. Hindi ba siya kumain? Hindi po, Ginang Medlock. Sabi niya hindi niya ito gusto. Pero sa tingin ko wala siyang nagustuhan sa buong buhay niya. Hindi katakatakang mukha siyang payat at mahina. At sigurado po akong kailanman na hindi pa siyang ngumiti. At walang mapapangiti na kahit sino ang bahay na ito. Sana ay maging maayos ang lahat. Tinatawag na Misseleth Waite Manor ang bahay. Isang malaking ari-arian sa Yorkshire na may milya-milyang mga hardin at halamanan. Mayroong mahigit sa 100 silid ang bahay. Ngunit pinapayagan lamang si Mary na manatili lang sa 2 silid at nag-iisa siya. Halos wala siyang makausap doon maliban na lang kay Martha at hindi kailanman nagkagusto o nagmalasakit si Mary sa sinuman. Hindi niya kailanman sinubukan makipagkaibigan sa kahit sino. Kaya naman, kinailangan ni Mary na lumabas sa napakagandang hardin upang libangin ang sarili. Sa isang malamig na araw, tumakbo siya para lang mainitan ang sarili at ang dugo sa mga ugat niya. Binibigyan siya ng sariwa at magaang pakiramdam. Ng sariwang hangin na puno ng amoy ng dahon at lupa sa kanyang baga. Isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Kaya naman nagpasya siyang lumabas at tumakbo tuwing umaga. Habang ginagawa niya ito, lalo siyang naaaliw. Isang araw, pumunta siya sa isang hardin at nakita niya ang isang matandang hardinero na masipag na nagtatrabaho. Sino ka, bata? Ako po si Mary Lennox. Dinala po ako rito galing India. Sino po kayo? Ha? Ben Weatherstaff. Mukha kang marungis at nagtatampo. Pinalayas ka ba kaya ka nandito? Ang lakas ng loob mong kausapin akong parang... Malapit nang magpadala sa kanyang pasensya si Mary para sa lalaking ito nang biglang nakita niyang sumipol ng kakaiba ang lalaki at saka tumigil sa pagsipol at ngumiti. Sa isang bagay, tumingin siya at nakita niya ang kamanghamanghang tanawin. Ikaw na munting ruffian. Saan ka nanggaling? Pag-espiya tungkol sa Moore? Munting kaibigan? Nakakausap niya siya? Ano po ang ibong yan? Oh, isang Robin ng ibon na yon. Tignan mo siya, magpakitang gilas. Alam ng isang ito ang lahat ng mga sikreto sa Moore. Ginagawa niya.
Palakaibigan ng mga Robin at sa tingin ko mukhang nagugustuhan ka ng isang Robin na ito. Nakita ni Mary na malambing at napakabuti ng nilalang na ito na sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nalaman niya kung ano ang pakiramdam na magkagusto ang isang tao. Ngumiti siya, tumawa siya. Kaya naman, nang bumalik siya sa bahay, nabawasan ang kalungkutan niya. Mukhang kakaiba ka ngayon. Nakangiti ka. Martha! Nangyari ang isang kamanghamanghang bagay ngayon. At sinabi ni Mary kay Martha ang lahat ng tungkol sa magandang Robin. Nakinig naman ng maigi si Martha. Totoo, Martha. Hindi ko kailanman naisip na kaya kong makipagkaibigan sa ibon. Alam mo, para akong nakikipag-usap sa tao kapag kinakausap ko siya. Gusto mong makilala ang kapatid kong si Deacon? Deacon? Laging nasa labas si Deacon. Naghahanap ng mga hayop at mga ibon. Marami siyang nailigtas na mga hayop na namatayan ng ina. Mayroon siyang uwak na si Sut, 2 squirrel at 1 fox na mga alaga. Naniniwala si inay na lumalapit sa kanyang mga ibon at ibinabahagi ang kanilang mga sikreto. Talaga po? Kahit na ang iyong ina ay naniniwala sa mga ganon? Ang aking ina ang pinakamatalinong babae sa Yorkshire. Gusto ko pong makilala si Deacon at ang iyong ina rin. Alam mo kung ano? Pwede kitang ikwento sa kanya. At sigurado akong kapag kinausap niya si Ginang Medlock, papayag siyang bisitahin ka ng aking ina. Nagkaroon ngayon ng 2 pananabik si Mary sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon sa kanyang 10 taon, una, ang makilala ang ina ni Martha na si Ginang Sowerberry at ang kapatid nito si Deacon. At pangalawa, para makilala ang Robin. Kaya naman, tumatakbo siya palabas kung saan niya nakita si Ben na nagtatrabaho. Umaasang tatawagin nitong muli ang Robin at habang naghihintay siya, gustong-gusto niyang pinapanood si Ben na nagbubunot ng mga damo sa lupa. Maghukay at magtanim ng lahat ng uri ng mga buto at sa mga oras na maganda ang kalooban ni Ben, nakikipagkwentuhan siya rito. Gaano ka na po katagal dito? Sa loob ng mahigit 20 taon, pero hindi na kailanman kasing saya ang bahay noong narito pa siya. Siya? Sino po ang tinutukoy niyo? Si Ginang Craven. Gustong-gusto niya ang mga hardin. Gusto niyang makita ang mga bagay na tumubo. Pinagtanim niya ako ng lahat ng mga uri ng magagandang bulaklak sa mga hardin na ito. Wala naman po ako nakikita mga bulaklak. Huwag kang magpalinlang. Maraming bagay ang nangyayari sa ibaba nitong tahimik na mukhang lupa. Pagdating ng tagsibol, makikita mo mga bulaklak na palabas sa lupa sa isang pulutong na puno ng mga kulay at pabango na napakabango na hindi mo maiisip. Gusto ko pong makita ang mga bagay na yun ng buhay. Pwede rin po ba akong magtanim ng mga bulaklak? Isa itong malaking ari-arian. Maaari ka makahanap ng palulugaran. Gayon umalis ka na at abala ko. Nang gabing yun, umuwi si Mary na iniisip ang tungkol sa isang hardin na nabubuhay. Mga bulaklak na lumalabas sa lupa at iniisip si Ginang Craven. Alam niyo po, matagal kaming nag-usap ni Mr. Ben Weatherstaff. Sinabi niya sa akin ang mga nangyayari sa Tagsibol at pati ang tungkol kay Ginang Craven. Pero nakalimutan kong tanungin siya. Nasaan na ngayon si Ginang Craven? Pumanaw na siya. Meron siyang isang magandang hardin at siya at si Ginoong Craven mismo ang nagtanim at nag-aalaga. Isang araw nakaupo siya sa sanga ng matandang puno. Nang mabali ito at nahulog siya. Nasaktan siya ng husto. Kaya namatay siya kinabukasan mismo. Nakakalungkot naman po. Labis na nadurog ang puso ni Ginoong Craven na pinasara niya ang hardin na yon at inilibing ang susi. Na walang nakakaalam kung saan, hindi talaga niya kayang manatili sa bahay na ito. Kaya halos palagi siyang naglalakbay at halos hindi na siya pumupunta rito. Kaya po ba hindi ko pa siya nakikita? Nako, hindi mo ba kailanman naisip kung bakit hindi mo pa siya nakikita? Hanggang ngayon, wala pa po akong nagustuhan at wala pang nagkakagusto sa akin. Kaya iniisip ko na hindi ako pinapunta ni Ginoong Craven dahil hindi niya ako gusto. Paanong hindi ka pa nagkakagusto sa buong buhay mo? Nasa India pa po ako noon. Pero mula nung napunta ako rito, sigurado akong nagbabago na ako. Gusto ko ang Robin, gusto ko si Mr. Ben, gusto kita. At kahit hindi ko pa sila nakikilala, gusto ko rin ang iyong ina at si Deacon. Iniisip ko po kung magugustuhan ko ba si Ginoong Craven. Sana po hindi na sobrang malungkot si Ginoong Craven ngayon.
Mabuti sa iyo ang paglipat mo rito. Una, sinimulan mong tapusin ang mga pagkain mo at tumigil na sa pagrereklamo. Tapos nagugustuhan mo na ang mga tao at mga ibon. At ngayon naman naaawa ka sa malungkot mong tiyuhin. Mabuti yan. At gusto ko pong magtanim ng sarili kong hardin. Yan ang pinakamagandang hiling na pwede mong gawin. Pero hindi ko po alam kung paano. Maaari kong sabihin kay Dico na magdala ng mga gamit at buto. At sigurado ako na tutulungan ka niya. Oh! Talaga po ba? May allowance ako bawat linggo at wala akong mapaggastusan. Ibibigay ko sa inyo mga yon. Magandang ideya yan, Binibining Lennox. Maaari kong ipadala yun kay Deacon. Hindi makapaghintay si Mary na makilala si Deacon. Kunin ang mga buto at gamit mula sa kanya at simula ng pagtatanim. Nagsimula siyang maghanap ng magandang lugar para magsimula. Isang araw, naglalakad siya sa hardin nang makarating siya sa isang pader na walang pinto. Kahit anong gawin niya, wala talaga siyang makitang pinto. Naisip niya kung ano ang lugar na ito na napapaligiran ng pader na walang pinto. Bigla namang may napadaan na pumapagaspas at dumapo ito sa kanyang balikat. Iyon ang Robin. Ikaw! Uy! Lumipad mismo ang Robin sa ibabaw ng dingding at dumapo sa isang puno sa kabilang panig. Nagbigay iyon kay Mary ng isang malaki, kapanapanabik, kamangha-manghang ideya. Ang hardin na 10 taon nang nakasarado at nakatago. Ang sikretong hardin. May mga puno sa likod ng pader na yon. Yun ba ang napapaligiran ng pader? Sa sikretong hardin ba nakatira ang Robin? Tila nararamdaman ang umuusok na tanong sa puso ni Mary. Lumipad ang Robin palapit sa kanya at pagkatapos ay nilagpasan siya. Tumakbo si Mary para sundan ito. Anong hinahanap mo, munting ibon? Meron ka bang gusto riyan? Susubukan kong kunin to para sa'yo. Isang susi. Ang susi! Sa sikretong hardin! Pero nasa na sikretong hardin? Nasa na pintuan para sa susi? Oh, sabihin mo sa akin, mahal kong Robin, pakiusap, dalhin mo ko ron. Kaya, tulad ng Maika, lumipad muli ang Robin at dinala siya sa isang bahagi ng pader. Wala akong ideya na nasa likod ito ng mga halaman. Heto na! Ang pintuan! Ang pinto sa sikretong hardin! Anong mga kayamanan ang mahahanap ni Mary sa sikretong hardin?